Okay, good evening to all. Welcome to Sports Corner PH interviews on this Wednesday evening. Isa na namang usapang seryoso pagdating sa pagbalibagan, lalo na sa sport na tampok natin, ang Brazilian Jiu-Jitsu. Ang matutunan natin kasama ang ating featured guest po natin, nakakapanalo lang ng isang ginto sa lightweight category dyan po sa Marianas Open Jiu-Jitsu Championships in Guam. Let's welcome to Sports Corner PH ang ating kaibigan from Teptac Riviero Marikina, si Brother Joko Silverio. Joko, bati ka naman sa ating mga manonood. Hello, good evening po. And of course, thank you so much sa paanyaya na makasama ka namin dito na magbigay ng inspirasyon sa ating mga kabataan, lalo na kakagaling lang sa panalo mo diyan sa Guam, sa Brazilian Jiu-Jitsu, the Marianas Open. First of all, supposed to be kahapon ang interview natin, pero nilipat natin na yun dahil alam ko meron kang emergency, family emergency ka sa ngayon. Pero sa ngayon, kamusta na po kayo? Anong latest sa inyo? Okay naman kuya, recovering from the injury tapos medyo pabalik na rin sa training. Okay. So, natamo mo pala yung injury sa inyong toes, no? During the open weight category kanina, nabasa natin before the conversation, no? Yes, kuya. Alright. So, babalikan natin yun maya-maya lang ng konti, Pero, gusto nating kilalanin natin na mabuti itong si Joko, ang ating guest natin. Sino nga ba si Joko Silverio? And of course, ano ba yung main purpose kaya mo pinasukan mo ang mundo ng combat sports, especially ang una mo talagang sport, nalaman ko ay Taekwondo. Taekwondo, yeah, kuya. Ako, Taekwondo talaga. So paano nag-umpisa ang career ni Joko? Sa Taekwondo, nag-start ako is parang summer camp. 5 years old ata ako nung in-enroll ako ng parents ko. Then, since then, tuloy-tuloy na ako hanggang college. Then, after college, dun ko lang natuklasan yung Brazilian Jiu-Jitsu. So, first, ano lang parang hobby lang dahil after Taekwondo, parang naghahanap pa ako ng ibang sport or na ano na pwede kong malaro and then at the same time makapag-compete. Then yun nga, na-invite ako ni Coach Lester na sumali sa training nila. Then simula nun, tuloy-tuloy na nag-train na ako and compete under Coach Lester de Resar, Deftac Marikina. Okay, for context nga pala, si Joko po ay dating miyembro, naging team captain ng UP, no? UP Diliman. Opo. At nag-gold ka before sa UAP? Ano, first runner-up lang po, silver kami, silver. Team competitive. Silver. So, mga ilang taon, kailan ba yon? Nag-start yung UAP ko is 2014 hanggang 2018. Yan. Okay, so para magkaparehas kayo ni Ate Nikki ng Pumse noon. Yeah. Batchmate ko si Nikki. Ayun. Batchmate kami. Ayan. Alam mo naman, si Nikki Oliva, isa sa mga dedicated coaches na yon ng ating UP Pumse team. Diyan po sa UAP. Dati rin siyang gold medalist niya sa UAP and even bronze medalist in the Asian Games itong si Nikki. Ano ba, from Taekwondo, lumipat ka after college sa Brazilian Jiu-Jitsu. Ano yung naging process ng transition nyo from Taekwondo to Brazilian Jiu-Jitsu kung may ko-compare yung mga moves, mga styles at mga techniques ng both sports? Siguro kasi sobrang magkaiba siya kasi yung Taekwondo is more on parang naka-stand up and then gumagamit ng striking like sipa, suntok. And then unlike sa jiu-jitsu na more on ground, wala siyang striking. So more on transitions, position, submission. So sobrang magkaiba siya. Siguro masasabi ko lang na medyo related sa sport is yung medyo naging advantage ko ng pag-transition is yung pag parang pag-handle na ng situations kasi medyo sanay na ako sa competitions
sanay na ako sa pressure, sa training. Siguro dun na yung kaya medyo naka-adapt agad ako dahil sa experience na nakuha ko sa taekwondo. Kaya siguro naging medyo mas madali sa akin yung transition from taekwondo to BJJ. And maraming bagay o fundamentals na ginamit mo talaga gusto para ma-exceed kapang lalo towards your skills and a better person, lalo na sa jiu-jitsu, because ginagabayan kayo ng una ninyong coach and, well, let's say, a champion coach right now sa dami ng mga products ng ganyang dojo na si Coach Lester De Rosario, and even ang pinaka-main boss ng DepTac, si Chief Alvin Aguilar, na binigyan ka ng extra motivation na kailangan mo maipagpatuloy mo pa ang iyong karera at huwag ka lang susuko, no? Ano masasabi? Siguro sobrang thankful lang din ako dun sa opportunity na binigay sa amin ni Chief at saka ni Coach. Kasi siguro medyo bago lang din na ako sa field ng BJJ. Then bigyan na agad ako ng opportunity na maging part ng national grappling team under Chief Alvin Aguilar, and then Coach Mike Tabamo, Sensei May Masuda, and then Coach Lester. Then so yun, sobrang laking opportunity, and then sobrang gandang exposure and experience na makasama ako sa team and then makalaro kami sa mga iba't ibang international competitions. Imagine from taekwondo to jiu-jitsu, talagang na-invest mo talaga yung career growth, aiming for a better opportunities na binigay mo sa team, especially sa DepTac. And currently, you're also taking up tutorials, teaching students sa taekwondo. Alam ko, assistant coach ka pa rin ng Bethel Taekwondo, and of course, BJJ and MMA. Every time na nakikita ka na nag-coach o nagbe-mentor sa mga bata, lalo na sa mga competitions, most especially mga local, talaga nakikita mo talaga ang unti-unting pag-progress nila sa kanilang laro. Yes, tama po. Opo. Anong Mas naging madali siguro sa akin dahil yun nga, medyo mas naiintindihan ko na yung mga situations, yung mga kailangan ng mga athlete or ng student. So mas madali ko siyang na transfer or na bibigay sa mga estudyante namin. Okay. Currently, aside sa pagiging assistant coach ng Bethel Taekwondo, by the way, saan matatagpuan yon? Yung actually na ako meron akong solo team taekwondo team ngayon, under din lang DefTac Marikina, doon din sa dojo mismo yung taekwondo, ako na yung head coach doon. Then yung Bethel Taekwondo is pwede silang ma-reach online, and then meron din silang face-to-face training, I think sa Pasig. Yeah. And then magkakaroon din ng kami ng taekwondo team dito sa Bulacan, Balagtas, Bulacan. Mag-open up ng October. Oh, so mukhang magiging busy nga si Joko sa pag-teach at pag-instruct ng mga students dahil ang dami mong mga pinagkakabalaan. Especially, meron na ring taekwondo team itong DepTac Riviero Marikina na ipoform pa lang. And you also played amateur MMA din, ha? Before, actually, before akong pumasok sa National Grappling team, naglalaro pa ako ng amateur MMA. Ayun. So, ang tagal mong pangarap, karamihan sa mga taga-DepTac, ang talagang pinapangarap talaga nila ay makuha ang opportunity na maglaro either sa URCC o di kaya sa iba pang mga international leagues, nagkuha championship. Talagang iti-take advantage yun. Pero isi-save muna natin sa future yung ang inyong mga plano na yan. So, your part, matagal ka ng part ng DepTac Marikina, at ang dami mga produkto na magagaling dyan na nanalo internationally, sina Zoe at Sia Tubiera, si Juan Santos, and most recently, yung ating World Grappling Champion na si Pierre Apan na maglalaro din sa UP. Siya naman ang maglalaro naman sa UP, but this time sa judo naman ang kanyang take up na team dyan sa UP Diliman. Kaya magagaling ang constant engagement na binigay ni Coach Lester sa mga estudyante na maging katulad nyo na mga world champions someday. Yes, so yeah. Pero ano ang nakikitang strategy ni Coach Lester
para magpalakas, magpakondisyon, especially yung jiu-jitsu. Kaiba talaga siya compared sa unang-una mong sport at mukhang maraming benefits na makukuha. Siguro isa sa pinaka nagustuhan kong pag-handle ni Coach Lester is yung pagiging niya open, and then sobrang kasi as a coach parang hindi siya nagsasawa na mag-level up, yung mag-aral or mag-update para yung mga students niya hindi naiiwan, and siya rin mismo nagti-training pa rin hanggang ngayon para mas may up pa niya yung level ng mga students niya. Siguro yun yung isa sa secret or pinaka ng DefTalk Marikina is yung head coach namin is hindi siya na parang nakokontento na hanggang doon lang yung limit. Parang gusto niya mag-upgrade na mag-upgrade. Actually, hindi lang siya, lahat kami para mas maging ma-maximize pa namin yung mga potentials namin, and then mas marami pa kaming matutunan pa. Yan siguro. Okay, Joko, hindi yung Mayanas Open ay hindi to yung una mo talagang international competition. Sumali ka pala last year dun sa Abu Dhabi. Pasensya na, merong nabasag na plato sa ngayon. Sorry for the disturbance. So, prior to that, una mong competition which is yung Abu Dhabi, and before itong Mayanas tournament, balita ko, meron pang local tournament na parang qualifier din para sa tournament. Alam ko kakagaling ka sa injury at nakaginto ka doon. Pero unahin muna natin yung sa Abu Dhabi. Kamusta ang experience? Ano naman kuya, sobrang ganda ng experience kasi yun yung first time kong mag-compete international, tas World Championship pa siya. So grabe rin yung support ng Filipino community doon sa Abu Dhabi. So parang hindi kami na pabayaan, ang daming sumusuporta sa amin. And then yun nga, yung level dahil World Championship siya, yung level ng competition is sobrang taas din. So warm-up area pa lang, marami ka nang makikita or matututunan. So yun, laking bagay din na na-expose agad din sa ganong competitions. Kaya mas maraming akong nag-gain na experience and then confidence din pag lumalaro. And of course, nabanggit ko kanina yung Mayanas Pro dito sa Pilipinas. I think ginanap ito sa Alabang. That was your comeback tournament na galing ka doon sa injury sa isa pang tournament kaya hindi ka nakapaglaro dito. Ano nangyari? Nagkaroon kasi ako ng injury sa shoulder nung last competition ng Abu Dhabi, Philippines. So parang na-dislocate yung shoulder ko, then na-damage yung muscle. So medyo matagal talaga akong hindi nakapag-compete. And then yun, marami akong competitions na hindi nasalihan, kaya medyo ngayon pa lang din nakakabalik-balik sa mga tournaments. At ito nga, mukhang na-bounce back mo na talaga itong panalo mo dyan sa Mayanas dyan na local tournament dyan sa Alabang. Pero ang talagang ticket mo ay nakuha mo rin, which is yung pagkukumpit niyan doon sa Mayanas Open. So, paano yung training at sparring? Kahit alam ko may hinihinda ka pang injury at unti-unti ka nang gumagaling doon, inalam mo na rin ang galaw ng mga kalaban at inspirado ka sa motivation na binigay ng mga kasama niyo dyan sa DepTac, Marikina? Siguro yung preparation kasi namin is hindi lang talaga for Marianas Open. So nag-prepare talaga kami for the World Championship, yung competition nga na napanalunan ni Fier, yung first World Champion ng grappling. So yung preparation namin tuloy-tuloy siya after ng Asian Games nila, nag-World Championship preparation, then itong Mariana. So talagang yung preparation namin medyo talagang matindi rin dahil hindi lang basta Marianas yung pinaghahandaan, marami rin kaming international competitions na pinaghandaan. Yun, kasama namin din sa training. Ang nag-lead din ng training namin is si Chief Alvin Aguilar talaga, and then yung mga coaches namin like si Coach Mike and then si Coach Lester. Alright, and diretso na tayo sa assessment ng inyong laban. Can you assess to us yung nangyari dyan sa Mayanas Open? You won the gold sa lightweight, pero pagdating sa open weight, talaga nagkaroon talaga ng struggle kaya kaya nagkaroon ka ng injury sa inyong paa. How do you fare dito sa competition, and at the end, you won the medals na napalanunan mo, lalo na especially
yung gintong medalya na nakuha, paano mo i-assess yung performance mo? Siguro medyo nung una medyo nagda-doubt ako kung makakapag-perform ako ng maayos dahil medyo hindi ko alam yung rules or yung competition rules na yung weigh-in pala is right before the fight. So, medyo nung nag-first fight ko, wala talagang, hindi ako nakapag-recover sa weigh-in. Like, walang kain, wala masyadong water. And then, yun, buti naman nakapag-perform ng maayos, na ilabas ko pa rin kahit pa paano yung mga tinraining ko. And, yun, kalaban ko sa first fight is Dominican Republic. And then, sa finals naman, ang nakalaban ko is yung Team USA. Actually, yung injury ko, hindi siya nakuha sa competition ng open weight. Nangyari siya nung final match. So, yung after final match, hindi ko pa siya na-feel dahil siguro may adrenaline pa. Then yung naglalakad na ako papunta sa bleachers dahil after ng laban para mag-recover. Then biglang pagkita ko sa toes ko talagang hindi na siya okay. Then medyo dislocated na siya. Then namamaga na siya ng sobra. So dinala ko siya sa medic or sa doctor nung competition. Then yun nga sabi nila sa akin is hindi ko na siya pwedeng siya i-continue kaso mas sobrang risky dahil baka maapektuhan lalo yung bones or may madurog na part or lumala pa lalo yung injury. Kaya yung pagdesisyon na lang namin na instead na ituloy yung obsolete division or yung open weight division na ipahinga na lang muna yung injury para sa mga susunod pang competition. Okay. So, pero ano yung estimated na recovery time? Sa ngayon kuya medyo okay na siya. Magana lang siya. Siguro feeling ko mga 2 weeks from now makakapag all out na ulit ako ng solid. Dahil O, hindi naman siya, hindi naman damage yung bone. More on sa lang parang na dahil medyo na dislocate pero bumalik naman siya kaya nag-swell pa and baka may nag-damage lang na konti na parts ng dun sa may toe area. okay. So, to recap nga pala, we have 5 medalists mula sa Pilipinas. Ikaw, si Joko, si Maria Aiza Ratcliffe, isa ring Asian grappling champion na gold din in one of the events and even a bronze there. At meron pang tatlong mga kasama outside of DepTac na nanalo din, no? Opo. Si Philip, si Prof. EF, and then si Frankie. Ayun. And talaga, kahit alam natin, medyo masakit talaga na na-injure ka, talagang dream come true or it becomes a reality na yung pagkapanalo ng ginto, fulfilling ba talaga sa inyo na after so many tries, mananalo ka rin sa isang international competition, lalo na may mga setbacks kayo, mga sacrifices, especially in the training program. Sa akin sobrang siya, parang sobrang sarap sa feeling kasi ilang international competitions na yung dapat lalaroan ko at hindi natutuloy, nagkakaroon ng problema. Kung hindi injury, nagkakaroon ako ng sakit. Kung hindi naman nagkaroon ng sakit, nagkaka-problem with the registration. So ito talaga yung parang lahat ng preparation ko parang dito na talaga nabuhos sa Marianas Pro. Kaya yun, medyo talagang all out talaga na nilagay ko na lahat talaga sa mats yung lahat-lahat para mapanalunan tong Marianas program na gold medal. Alright. Joko, kamusta naman ang support system na binigay sa inyo ng mga friends, ng mga relatives, ng mga taong tumutulong sa iyo, most especially sa financial needs? Kasi napaka-importante talaga na paglaanan ng pondo para lamang sa mga international competitions, sa travel, travel, accommodation, at sa iba pa mga other expenses para dito sa meet. Nakakalubag ba talaga ng loob makita yung support na ng mga tao sa inyong campaign? Sobra siyang nakakataba talaga ng puso kasi hindi mo siya na-expect na maraming tutulong, maraming susuporta. Like, for example, ako ang daming tumulong sa akin sa parents ng Deftac Marikina, even the kids, the parents, then yung father side and mother side ko, tinulungan din nila ako para meron ng dagdag baon for the competition or dagdag panggastos. Then nandun din yung mga sponsors, tumulong lalo na for the food, yung Urban Meats and
Got Steak Project, tinulungan nila ako para sa paglo-lose weight ko, tinulungan nila ako sa pagkain, and then also yung High Rollers na lagi nakasuporta sa gears ko for competition like gi and no gi, lahat sinusuportahan nila. Yan. And of course, pwede ko lang siguro banggitin with your permission, yung inyong partner in life na magkasama ninyo sa BJJ sa Dep Talk. And siguro bagitin mo na ang pangalan niya. Kikilig ako. Si Annie, actually siya yung nag-introduce sa akin sa BJJ. Siya yung naunang mag-training ng Jiu-Jitsu bago ako nakapag-training. Siya rin yung isa sa nag-invite. Kaya na-try ko tong sport na to. And yun, swerte naman dahil parehas kaming nagustuhan yung sport, and then nag-excel naman. Parehas kaming nasa part ng national grappling team. So, yun, malaking bagay din na natutulungan namin yung isa't isa sa sports and outside ng mats. Oo nga magka-partner din kayo sa bawat international competitions, especially doon sa Abu Dhabi. Itong si Ani, no? Kasama rin kami sa Abu Dhabi. Pero ano ang mga susunod na plano nyong dalawa? Especially, anong susunod na tournament nyo na lalarukan right after? Well, of course, importante pa rin na magpagaling ka muna mula sa inyong injury, magpalakas ka muna. And of course, pagandaan mo ang susunod, ano nakaplano? Ngayon, merong mga local competitions, pero parang pinaghahanda namin is kung makakakuha ng sponsors and ng support is yung Abu Dhabi this November. Kasi medyo malaki talaga yung gagastusin. And then, yun, World Championship siya. So, malaking bagay if makakapag-participate and makakapaglaro kami ulit sa Abu Dhabi. Okay, lastly, before we end, ano ang makikita nating impact ng inyong pagkapanalo in building your own career? Unti-unti mo lang lumalago ang iyong career at talagang may mga plano ba na kailangan i-pursue into an higher level? For example, maglalaro ka sa MMA, maglalaro ka sa World Championship someday. Ito ba talaga magiging pinaka-highest goal na matutupad mo? Siguro ang laking bagay din na na-expose ako dun sa paglaro ko sa Marianas Pro dahil nakalaban ko yung iba't ibang countries, and then na-experience ko ulit yung pressure, yung kaba, yung iba yung yung crowd, iba yung area sa international, iba yung hindi mo kilala yung mga tao, ibang malaking bagay siya, malaking siyang tulong para ma-boost lalo yung confidence ko, and then sa mga susunod na competition mas maging komportable na ako sa mga ganong pagkakataon like yung pressure and then yung gaba. So ang target naman namin is for the long term, and actually na gusto namin syempre makuha namin yung world champion, yung pagiging world champion. Sa ngayon focus muna ako sa grappling. Nag-stop muna ako ng MMA since under nga ako ng national grappling team. So ayoko naman na mag-cause yung or magkaroon ako ng injury din maapektuhan yung career ko as part ng grappling team. So ngayon, hanggat under ako ng Philippine Grappling Team, doon muna ako nakafocus. So yung mga competitions na pinaghahandaan namin international is doon, under lang talaga sa grappling. And then hopefully makapag-compete sa mga more world championship and more international competitions, lalo-lalo na sa Abu Dhabi and then sa UWW World Championship. Sadali lang, bago tayo mag-photo at closing remarks, balita ko, meron mga Phil Heritage na sumasali din doon sa Marianas Open representing Guam. Kasi karamihan ng mga Pinoy dyan sa Guam are into Brazilian Jiu-Jitsu, no? Yung mga Phil Heritage. Actually, ang laki ng community ng Jiu-Jitsu sa Guam. So, nakakatuwa na parang halos ata lahat ng makita mong makausap or makasalamuha mo is sila, alam nila yung BJJ, or kung di man alam is nagtitrain talaga sila. Then yun, sobrang daming ang Filipinos na nandun sa Guam, so sumusuporta sila, nanonood sila, nagko-compete. So malaki talaga yung Filipino community sa Guam. And of course, very much appreciated na kami ay nakasama ninyo sa inyong journey. I actually donated a string of cash
sa GCash sa inyong campaign no, doon sa Abu Dhabi before. And talagang nakaka-appreciate talaga ang inyong support nga sa amin and of course sa aming mga ginagawa to really help to expose and to educate yung ating mga kababayan about sa iba pang mga sports kasi sanay na tayo sa iba't ibang mga sports like basketball, volleyball. Why not introduce naman yung mga ibang sports na kinakailangan natin na mas maraming attention span at least mabigyan sila ng mga achievements pa sa iba't ibang mga competitions as we end. Magpupotop muna tayo. Thumbs up and smile. In 3, 2, 1, go! Okay. So, Joko, baka may gusto niyo yung pasalamatan, especially yung pinaka love of your life ninyo. Pero sino mga pasasalamatan niyo at sino mga deserve natin na magbigay ng acknowledge or i-credit sa inyong gold medal victory? Gusto ko mag-thank you sa DefTech family, lalo na kay Chief Alvin, Prof. Alvin Lee, na pagpili sa akin na isa sa pagpili sa amin na mag-represent ng DefTech Philippines sa Marianas program Guam. Then gusto ko rin mag-thank you kay Coach Lester dahil sa pagtiwala and then pag-push pa sa akin lalo para mas maging maayos pa lalo yung career outside and inside the mats. And then gusto ko rin mag-thank you sa mga sponsors na tumulong sa akin like Accelerated Wellness, High Roller, Silverscape, God Steak Project, Urban Meats, and yun lang. And then yung family ko, gusto ko rin mag-thank you Silverio family and then yung Bustos family palaging pag-support and pagtulong sa akin sa pag-pursue ko ng pangarap ko dito sa sport na to. Yun lang. And then shoutout na lang din sa DefTech Marikina family na lalo na nung nag-ready ako for Guam na sobrang nag-sacrifice, nagte-training sila kasabay ko hanggang late night like 12 a.m. to 1 a.m. Even yung kids tumutulong din sa akin pagre-ready ko ng competitions, and then yung parents tumulong din para mabigyan pa ako lalo ng support para makapaglaro ako ng mga international competitions. Yun lang. Grabe ka solid talaga ang DefTech community lalo na sa Marikina dahil ang dami talaga na-produce ng mga champions sa international level. Sila Pierre, ang Tubiara Sisters, ikaw, at baka sa susunod, meron pa mga karagdagan pa mga miyembro ng team. So we look forward for more success, more exposure pa sa international play, and more sponsors na rin dahil maraming kailangan tumulong nga sa inyo. Mga future campaigns, especially sa Abu Dhabi. Again, congratulations to you. More power, more success to come, and God bless you. Salamat po, Joko, and God bless. So much. God bless. Thank you. Thank you po.